Jerome, Peace be with Evening, you. Jerome. Peace be with peace you. be with you. Shalom. Ano na po? Basta, Jerome. Tapos na po lahat? Ay, kamusta kayo, Brother Arto? How are you? Mm. Alright. Okay, Okay. pagdasal natin siya bro, mamaya. Okay. Sige, sige. Nakapagsalita na ba lahat? Si Brother Mario. Oo. Oh, oh, matapos si Mother Mayo, kahit tumigil pa yan, nasa biyahe yan, huminto pa yan para makapag-share lang. So lahat po ba tayo nakatanggap ng biyaya ng Divine Mercy last Sunday? Kung ano naman at least meron pa namang 20 days before at least nakakuha tayo ng communion ng Sunday. Tapos kumpisal not necessarily on that day but at least 20 days before or 20 days after para makakuha tayo ng indulgence. So, uh, yung ano ba to? Kay, kay Bishop Baron, ba naalala ko doon is yung explain na yung no, difference nung faith and reason ba yon yung kay Oh, Mm. yeah. um, yung kasing kay Santo Tomas talaga namang reason yung nananaig sa kanya kasi gusto niya talaga makita mahawakan yung sugat. So, ganun naman tayo lahat at actually lahat tayo kahit naman yung simbahan ganun din kapag may mga apparition o kaya kapag may mga ano dini ini-investigate ng simbahan yan o gusto ko naming maano yan mapatunayan mapakita o di ba may mga ganun kaya ang tagal nga ng mga proseso ng iba takes years na or even yung mga canonization nga ng ibang kailangan munang mag yan totoo yan kailangan magbigay ng miracle yang si itong venerable o servant of God or mga ganyan. So, proseso o it's a good kumbaga yun yung ni Bishop Baron pero beyond the reason nga yun nga yung faith na siguro hindi pa rin maintindihan ng mga atheists na kailangang patunayan na kasi sila talaga nasa reason kasi yung kanila mga scientists yan may reason silang nakakabit ngayon beyond the science beyond the si Lord so blessed are those who have not seen yet believe yun yung sinasabi ni Lord so tayo yun kasi hindi naman tayo wala tayo doon sa Witness. sin na hindi tayo saksi doon but we are Mm. we haven't seen the Lord but we believe that's the beauty of our Catholic faith so siguro yung ano na lang siguro I don't know if na-share ko na ba sa, sa inyo yung Divine Mercy story ng tatay ko naikwento ko na yun Hindi sa pa. Brother Butch Hindi pa. um Not yet, bro. so yung tatay ko kasi for the longest time I mean I'm not saying na criminal siya no hindi naman siya ganong criminal but lukewarm ba na kung nakausap ko nga yung mga niya dun sa wake yung iba niya mga office mates sa agrarian reform kasi yan siya nagtrabaho. Niyaya yan siya ng mga niya, mga parang kaibigan niya doon. Oh, Bobby Bing matawag sa niya. Tara, simba tayo. Sabi, sige, sige. So, yun nga na yeah, I cannot remember when was the last time nga na together as a family. Siguro maliit pa ako noon talaga namang siguro bata out of lang talaga yun. Ah, pero yun nga may time nga talaga na nung 2022 there was a chance really na nakasama siya doon sa apo niya na pupunta dito sa pumunta sa Manila from Davao
So, yung isang araw na yon, isang gabi, doon siya natulog sa amin. Sa Mandaluyong, sa ano, sa bumatay pa ako. Bumatay pa ako noon eh, kasi dito sa Santo Niño na ako lumipat. So anyway, mahaba yung aming ano ba, yung I know already yung kanyang mga ano niya, hinanakit yung mga angst or mga complaint. It's actually kung i-sum mo lang yung basically yung relationship niya with my mother with respect to actually mga money, ganyan. Tapos yung kanyang inability, yung talagang to really forgive. Kasi magtuturo talaga yun siya, ay, kasalanan niya yan, kasalanan ng, ganyan ba? So there was a time talaga na sinabi ko sa kanya, oh, ah, actually, nag-uusap kami no, it took mga 2 hours and to 3 hours. Kuya, anuhin ko yun eh. But I was just listening lang talaga. It's parang di ko na talaga kinokontra yung mga ano niya. So it took me may to really invite him. Sabi ko, Dad, ano lang 3-minute walk lang tong from bahay diyan sa Archdiocese of Divine Mercy. Itong Shrine of Divine Mercy itong church na ano. So that was a good opportunity na sa akin na parang ha, dito siguro makakaano kasi walking distance na. Pero pag wala talaga. Hindi sumama. So, yung hindi ko naman talaga pinipilit. So, from that actually before pa naman noon, ginagawa ko na sa kanya yung I I offer my prayers doon sa aking daily mass, no? Even kasi before the mass, meron naman dito Chaplet of Divine Mercy, Divine Mercy. So I really offer that prayer for that forgiveness, that heart of unforgiveness ba. Hindi lang naman sa kanya, marami rin ako pinagdadasal. Of course, yung mga prayer rin natin. Isa lang yung kanya, one of the lang, yung sa tatay ko. So, moving forward, no, from that time to, mga years na yan. So, actually, January pa lang, no, of this year, na hospital na siya. Nung time na nandito siya, nakakapaglakad pa siya. Pero maitim na yung kanyang, binti. So, medyo, because diabetics nga siya, so Diabetes. yung diabetes niya complication na lang sa iba-iba, nagka-connect na. So yung niya, parang bumigat daw yung itlog niya nung So parang nasugod siya sa hospital noon. So hindi siya parang mahirapan siya umihi, mga ganon. So it's yun nga, complications, ganon. And then, sinabi ko na nga doon sa talagang sa nanay ko, sinabi ko na, oh, na natin yan si mag-schedule ka na ng diyan, malapit na pare. Kahit nung hindi pa nga siya na hospital, sinasabi ko na sa nanay ko na mag-schedule diyan sa Dacobil diyan sa bahay. Pabisitahin natin ng isang pare, even against his will. Eh, Pero may mga time na talagang na-schedulean namin. Ah, Yun lang talaga namang andun pa rin yung niya eh. Hindi natuloy dahil Hindi nagtuturo siya, ka. hindi siya receptive. Oo, andun pa rin yung resentment niya, nagtuturo kaya hindi natuloy nung pare. Pero nung na-hospital na siya nung January, yung malapit doon sa nag-search ako doon, ito may malapit na hospital. Pasabi ko doon sa kapatid ko, paki-schedule nga yan. Malapit lang yan diyan. Na-schedule ng kapatid ko, nabigyan ng anointing of the sick. Pero yung kumpisal, hindi dahil naka-oxygen mask. Ah, Hindi niya na.
Pero para at least masaya na rin ako na bisita na ano pa rin ng Sacramento. Moving forward from that January is yung March ano na 5 March 6 sana ano na last breath niya namatay. So nung the day before, which is ano March 5, may nag-schedule na visit doon sa bahay. Actually, it is sa ano niya rin to mga dat dati niyang office mate from Agrarian Reform. Kasi nagsishare kasi yan siya ng mga picture niya. Pinipicture niya yung sarili niya doon sa bago niyang biling higaan. Actually, nung sa wake, doon ako nahiga nung wala na siya eh. Maganda naman yung higaan niya na nabili. So, pinipicturean niya at sinishare niya dun sa mga friends niya sa Agrarian. Nung makita nung ano ni Tito Ruiz ba yun, yung nanamit ko, bah, kailangan ko mabisita to. Parang ganoon, sabi niya. Parang binigyan niya ng oras at ano, parang hanapin yung bahay. At yun nga, na-schedule ang pag-visit niya nung March 5 na yun. Ano na yun, kasama niya yung anak niya na dentist at yung kaibigan ng anak niya na si Father Polycarp. Ano nila, common friend diyan sa Davao na bumisita lang, no? Galing ano, Manila parang nag-ano lang, meron lang siyang short visit doon sa Davao. So na-schedule na yung pag-visit doon sa tatay ko at inexplain naman sa kanya ng kanyang tawag na ito, kaibigan, si Ruiz, Tito Ruiz yung ano, apelido nun eh. Alamit na kausap ko din sa wake. So, ayun na. Talagang wala nang kawala yung tatay ko. So, pinalabas nga actually sina ano, doon sa para mabigyan siya ng kumpisal. So at habang sila'y nasa labas or ano nakakumpul doon sa isang lugar, nagdasal sila ng rosaryo at ng chaplet of Divine Mercy. So ito ng tatay ko binigyan na naman ng so sinagawa na yung kumpisal at nabigyan siya ng anointing of the sick at yung viaticum o yung ano communion. Tapos pa nun, ano siya linagyan din siya ng brown scapular kasi si Father is ano ba yon? Twin hearts of si Sacred Heart and Immaculate Heart. So, nung malaman ko yun, talaga namang overwhelm ako na overjoyed nung sinabi sa akin ng nanay ko yun. Sinerge ko pa nga yung pangalan ng Father Polycarp. Sinerge ko ang pangalan niya sa Facebook, J.M. Montero, pangalan. Tapos minessage ko, una-unang sinabi ko sa kanya, I praise, I thank, I love the Lord for visiting my father in Davao. Sabi ko, kanya, tapos nag-reply din siya. Sabi niya, this is Father Polycarp. Kasi nga, J.M. Montero. Sabi niya, thanks God for your answered prayers. Sinabi niya sa kinuwento kasi ng nanay ko yung ano. Pero hindi lang para sa akin hindi lang naman ako yung nagdasal kasi shinare ko naman to sa grupo natin sa mga even dito sa mga church ano namin nagpadasal. So hindi lang naman hindi ko lang yung dasal. It's it's a communal prayer itong ano. So talaga namang very kumbaga si Jesus and Mama Mary bumisita. I-envision ko si Mama Mary at si Jesus bumisita doon sa bahay. Yeah. Although I believe, truly believe, andyan din si Saint Joseph kasi March naman is his month eh. Andyan din si Tata Jose. So yun lang ba? So nung malaman ko that day, na ano, na sugod siya nung, kasi umaga nangyari yun. Tapos siguro mga late afternoon,
sinugod siya sa ospital, nahirapan daw siyang, yung paghinga niya malalim. So, until the following day, pinainom lang, pag inom niya lang daw ng nahirapan siyang uminom, konting sip lang, parang doon na ano na siya, CPR na siya, gusto i-revive, dahil yun natuluyan na siya. So, but, nung malaman ko yun, surprised, not really surprised, but I'm blessed because I already seen the day before that the Lord already visited him, no. So but now I still continue to pray for him kasi who knows, we cannot assure naman baka he might need some purging, no, doon sa mga kailangan niyang pagmamahal na hindi niya nagawa. So kailangan nating continue pagdasal. Actually, yung nanay ko continue yung 40 days niya na with the mga handmaids naman yung mga nag-aano doon sa bahay tsaka sa ano sa puntod bumibisita. So I continue every day. I still offer my daily mass, my rosary and my chaplet at aking communion para sa tatay ko. So kung napunta man siya doon sa if ever andun na siya sa even if I pray, there are no wasted prayer Bibigay ni Correct. Mama Mary yan doon sa kung Correct. sino yung nangangailangan. So I still continue to kasi sila lang naman alam kung whether a person goes to heaven or not, except if you are really beatified as a saint. So yun lang po yung gusto ko i-share about the Divine Mercy story na talaga namang hindi natin, kumbaga, yung conversion ng tatay ko, hindi ko inaan na, kasi nag-give up na yung mga kapatid ko sa kanya na parang wala na to, hindi na to. Parang ganyan na talaga yung ugali niyan. Parang, but ako sabi ko, I will not give up because the Lord will not give up on this, on Galing us. mo. So yun lang naman Talaga. po. May the Lord be praised, adored, love po. Thank you po for that. Galing mo. Talagang JC ka. JC ka. Si Lord, magaling si Lord. Kasi napuna ko lang sa kwento mo na, ako naniniwala ko that a person is blessed because of the prayers of other people for him or her. Yun na nga, yung pagmula noon, naniniwala ako dun kasi mother ko very prayerful and since she prays for everyone, nabibless ang lahat ng tao. Kaya we're all protected, we're all kept safe, Yes, healthy. and I will include you every day in my prayers, bro. Ganun yun ganun lang yun ang sa kwento mo you never gave up on your father Yeah. Siguro yung kay Father Father Polycarp ba yan? Yung dumalaw Father sa Davao. Polycarp ang niya, pangalan niya. Pero J. Montero siya. JM Montero. JM Montero. Well, actually, yung parang final blessing ka niya, although you tried your very best several times to bring your father close to the Lord siya lagi tumatanggi and without your knowing nagawa ni Father Polycarp parang extreme unction na yung kanya. At saka plano ni Lord to. Yung dati, ako nagplano kami. Pero ito hindi kami nagplano Si Lord talaga nagplano. Hindi ka nagplano. Correct. Ibang tao. Hindi ka nakapag-witness no? Pero the thing is, nandun pa ang tiwala mo, yung belief mo. And he was given the following day. He just quietly expired na lang. Yun na lang. So, praise be God na hindi naman siya nahirapan. Yes. And like what you said, he's being a non-believer for the longest period of his life. He still needs the help of us, the living, to
to pray for all the shortcomings, for all his, I wouldn't say sins, pero alam mo na yung mga pagkukulang niya sa Pagkukulang, tao. correct. Kaya, yeah. Yeah, we'll just continue to pray for Mercy. him. Yeah, the Anong mercy. pangalan, anong pangalan father mo? Fernando Castañeda Jr. Fernando Castañeda. Okay. Junior. Okay. Ah, Baka Ako naman, mag-pray tayo. sabi ko, Brother Baka Jerome, si senior ang makatanggap eh. ah, alam mo, Brother Jerome, ako naniwala ko your father was saved. Bakit? Unang-una, he was led to confess. So, there is forgiveness given to him. And I mercy. believe in his Yes. heart, he also, nagbigay din siya ng forgiveness siguro. Yun nakikita ko. Kasi a person is dying, you kakapit ka kay Panginoon Diyos, and the priest will ask you kung meron siya mga unforgiveness in his heart, i-let go na yun. Yes. Wala. And this is what we call the power of communal prayer. Kita mo? Kasi if you pray regularly the Holy Rosary, ang sinasabi doon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. So, nung sa araw na ng kanyang kamatayan, dumating si Mama Mary. So, I believe in my heart na yung father mo was saved. And tama nga, saved from damnation. Pero hindi siya safe sa sa purgatorio. Hindi sa diretso. So, kailangan pa rin ng prayers because sabi mo nga may pagkukulang pa rin na dapat punuan na kailangan mabigyan ng, kasi sabi nga natin, you can only go to heaven if you are holy and perfect. Yeah. So, kailangan maging holy and perfect ang father mo. Yun lang. Oh, thank you.